Hey guys, maraming nagtatanong sa akin guys regarding sa ating mga battery sa mga power tools. So marami pala ang mga nakarelate sa mga ganitong klaseng sira. So nung una mayroon akong inano nito regarding paano mag-check ng battery. Nordlis 21 volts, 21, 18 volts no, mga ganito. So may nag-comments doon. Unang-una natawa ako nung unang comment is sabi niya is paano daw siya magsusubscribe, ang gulo daw ng video ko. So totoo nga naman magulo yung kasi nasa lang tayo. Hindi maganda yung ating katunayan nga itong cellphone ko, hirap makatawag eh. So ito naman guys ay for tutorial lang naman to no, para sa mga baguhan pa lang sa mga ganitong klaseng So ayan guys oh. So marami na akong inayos dito guys. At tuloy-tuloy yung dating buhat nga nung maintenance naman tayo din sa school. Ayun guys oh. Yan. Madali siyang malubat, madali rin siyang ma-full charge, no. Yan ang problema niya. So ito ngayon ang natin. Marami nagtatanong sa akin dito, "Sir, bakit ang sa akin is madaling full charge? Tapos pag sukatin niya is 20 volts naman." So may tendency ba na battery pa rin ang sira? So ang sagot dyan guys is may tendency talaga na battery ang sira niyan. So tulad nito, pag ito i-charge natin guys, ayan, may charger tayo dito. So nakapula siya. So dapat ganyan ang normal no. Pag walang charging, naka-green, pag i-charge mo ang isang unit, pumupula siya. So dapat yung normal. Ngayon pag napuno naman siya, magkukulay green siya. So dito naman sa isa guys, itong ginamit natin na nalobat kanina, subukan natin i-charge. So nagcha-charge naman siya pero maya-maya lang nagbi-blink na yung green niya. So ibig sabihin pa-full charge na siya. Kaya lang pag ginamit mo, lobat agad. So hintayin lang natin guys for mga ilang pag nagi-green siya. So ibig sabihin indication na full charge na siya. So titignan lang natin kung hanggang ilang minuto siya magcha-charge. So guys, kung ating nakikita guys, so mga after ilang minutes lang, nagbi-blink na siya. So ganyan yung lagay ng kanyang battery. So ibig sabihin, hindi na healthy ang battery nito guys. No? Ngayon i-check natin kung ano ba talagang sira nito. So ngayon, bunutin na natin to. Pagka ganito kasi guys, ang kalagayan ng ating charger, kung original yung charger, huwag nyo nang patagalin pa kasi baka may naramdaman ang battery niyan. Baka masisira itong charger natin. So bubunutin natin to guys. So ngayon guys, buksan natin to. Yan. Minsan tumatalsik ito guys. Tumatama dito sa mga pisa dito. So ingatan natin yun. Kasi baka masira ang ating BMS. Ngayon i-check natin guys yung BMS no. So nagbi-blink na siya kanina. Subukan ulit natin. Ganyan yung sitwasyon niya. Ayan. So nagcha-charge ulit. So ibig sabihin kusa siyang nagbabawas no. Kasi kanina nagbi-blink na siya. Ngayon nagcha-charge na naman siya ulit. So hintayin ulit natin guys kung hanggang kailan siya magbi-blink. So yan guys, kung nyo nakikita guys, nagbi-blink na naman no. Yan. So nagbi-blink na naman siya. Ngayon subok natin guys yung kanyang voltahe.
check natin sa ating tester. Set lang natin guys sa ano, no? Kasi 21 volts yung ating susukatin. Sukat lang natin siya sa mahaba. So ngayon i-check natin guys, no? Kung nire-reading ba niya ang 20 volts. So kung ating titinan guys, nire-reading niya ang 19.6. Tapos napapansin nyo guys, unti-unting bumababa. 19.5. So pag ginamit natin yan, mabilis mag-step down yan. So sa ganitong sitwasyon guys, itong BMS na ito is good pa to, no? Good pa to. Kasi nababasa pa niya yung 19 volts. Pero madali siya malubat. Ngayon i-check natin to kasi may nagtatanong sa akin na may tendency ba na pwedeng sira pa rin kahit binabasa ang battery. So i-check natin guys isa-isa. Kung ating titingnan dito sa kanyang negative, positive, negative. Ayan guys. Kung ating i-reading lahat ng battery na 5 series, nire-read niya yung 19.4. 19.4. So tama siya, no? 19.4. Ngayon basahin din natin dito. So 19.4 din. So may tendency na good yan kung titignan natin. Ngayon, bakit madaling malubat? So isa-isahin natin to guys, no? Isa-isahin natin bawat isang piraso. So ganun din lang pag tester guys, no? Steady ka lang sa isa. Ayan. Tapos magbilang ka ng mga 5 seconds. So 3.7. So tama naman. 3.7. Pangalawang battery. So 3.9. So doon guys may pagkakaiba na, no? May pagkakaiba na yung reading nila. Battery 2. Tapos sa ating battery 3. 3.8. Sa ating battery 4. 3.8 at 3.9. Sa ating battery 5, 3.8. So kung ating titingnan, halos walang pagkakaiba guys, ano? Hindi natin ma-trace kung nasaan yung ano niya. So napansin natin dito, ang isa is 3.7. Itong battery 1 niya. So patatagalin natin guys ng mga ilang segundo. Battery 2 ulit. Battery 3, battery 4, battery 5. So kung ating tingnan guys, itong battery 5 niya, stable siya. So ilipat natin dito. Stable siya. Lipat ulit. 3.9, 3.7. So ngayon guys, baklasin natin ito sa isa, no? Para ma-check natin kung saan dito sa battery. So pag ganyan kasi hindi natin mahalata pa masyado yan, no? Ngayon, tatanggalin natin isa-isa. Pero guys, oh. So hindi na maganda yung kanyang kondisyon. So ilagay mo natin siya dito. So safety mo natin siya sa, so lagay muna natin sa labas to guys. Kasi ano siya, oh. Lumalabas yung kanyang acid. 3.8, 3.8, 3.7, 3.8. So titignan natin tong kanina guys, no? Ayan, no, may tumulo. So konting ano lang natin kanina. So binabasa pa niya ang 3.8. Pero maaring ito ang isa sa problema guys, oh.
lumalabas yung kanyang acid. So siguro nasobrahan sa spot welding to. Kaya nung tinanggal natin, medyo ano na. So, palitan natin to guys. So pag nagpalit kayo ng ganito guys, huwag nyo nang ano to, no? Halimbawa ito, kulang ng 4. Kasi ito okay pa to guys, no? So itong 4 na to guys, good pa to, no? Tapos yung isa na tinabi natin, nagre-reading siya. Nagre-reading siya ng 3.8. Pero nung binaklas natin, bigla siyang sumingaw, no? So may tendency na may singaw na siya tapos nag-trigger lang nung binaklas natin lalo. Kaya mabilis siya mag-step down. So ito yung problema guys. Ang problema pag ganito guys, no? Meron kayong mga battery. Lalo pat hindi nyo alam. Hindi nyo alam yung tulad dito, walang mga pangalan to. So huwag nyo dagdagan guys ng isa. So may mga bago tayo dito. Halimbawa, kulang ng isa yan. So dagdagan nyo lang ng isa. So ang recommend ko dyan guys is itabi nyo na to, no? Itabi nyo na tong 4. And then so pwede pa naman talaga siya. Gawin nyo ng 5 ang bago. Yan. So ito na yung gagawin nyo guys. Gamitin nyo na yung bago. Na 5 piraso. Kaysa dagdagan mo lang siya. So hindi magandang ano yun. Madali rin. Ganun din ang mangyari niyan. So ngayon i-check natin to guys. Isa-isa, no. So mga bago pa naman talaga to. Three point nine, 3.9, 3.9, 3.8. So dapat pare-pareho sila na 3.9. Yan. So okay na siya guys, no? I-assemble na natin. So gamit ang ating, so dito natin siya i-assemble. Yan, kalagayan niya. Series connection to guys. Series.
19.7 guys, no? So 19.7, tapos yung kanyang positive negative 19.7 din. So disim lang siya kanina, pero bago naman yung ating battery. So i-check na lang natin. Yan, naka green siya. So kanina guys, saglit lang nagbi-blink na agad siya. So bagay ito naman kasi ay full charge to. So tignan natin kung magbi-blink ba siya or steady sa green. Kanina blink yung green at saka red. So dapat hindi siya magbi-blink ng ganun. So kung full charge siya, dapat green lang siya. Subok natin. So naka-red. Antabayan na natin yan guys. Hanggat sa makita natin yung kanyang lead indication, no? Kung magbi-blink ba yung kanyang red at saka green. So dapat pagka full charge na siya, matik yan, dapat stable siya sa green. So hintayin natin ng mga ilang minuto pa. So ayun na guys, no, nakita na natin. So hindi na siya nagbi-blink. So stable na yung kanyang green light indicator. So yung ibig sabihin nun guys, malinaw yung inayos natin kanina na may problema doon sa battery na sumingaw, no, nung tinanggal natin. Maaring may problema na yon, although yung kanyang reading is good pa. Ito yun guys, oh. Yung kanyang reading is good pa, pero nung tinanggal natin is singaw na. So may tendency to na singaw na to, hindi lang gaanong na-expose. Nung tinanggal natin, doon siya nagkaroon talaga ng ano. Ayan, oh. So maaring sa pagsulda ito, nagkaroon ng problema, no, doon sa spot welding. So siguro yung manufacturer nito is napakalakas yung kanilang spot welding. So napuruhan to, hindi lang ganong halata. Nung tinanggal natin, doon siya nag-trigger. So okay guys, subok na lang natin to. Bunutin na natin. So subok natin guys. Huwag na natin patagalin pa sa ating pan-testing. Grabe ang power guys, oh. Kung kanina mabilis siyang napatay-patay, ngayon so wala siyang indication na palubat dahil sa kanyang power, oh. Parang mga impact coins lang, oh. Yes, oh. So wala siyang ka-indication na malulubat siya. So yung kinabit nating battery guys is ano yun, 1,500 milliamps, no? So ang suma total nitong battery nito guys, 21 volts, 18 volts, 1,500 milliamps, no? So yan yung kategory niya. So may nakalagay kasi sa ibang battery guys, tulad nito. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng 48BF, no? Hindi ko alam kung model yan. Model yan ng kanilang ano. Nakalagay 48BF.
So, yung iba kasi ang basa nila dyan is 48 volts. So, hindi po yan 48 volts guys kasi 5 battery lang yan. So, pag sineris mo yung 5 battery na 3.7, ang kalalabasan lang doon is 18, no? 18 to 21 volts. So, yun lang yung voltahe niya. So, itong battery na inayos natin, 20 volts or 18 volts, no? 18, 20, 21 volts. So, nandyan siya. 18 volts to 21 volts and then 1,500 milliamps. Mahina lang yung battery guys na kinabit natin, no? Pero, since na original naman, hindi na patatalo yan. So, original yung battery kinabit natin guys. Unlike dito sa mga battery na ito. Ayan, no? Walang mga pangalan to. Pero ito guys, good pa to, no? So, pag mga ganito naman, itago nyo lang to, no? Itago nyo lang to. So, in case na magkaroon man ng problema yung mga luma tulad nito, so pwede na nating ipalit-palit yan. Pwede na idagdag to doon. Pero sa ngayon kasi is bago pa yung ikabit natin. So, lahat bago. Ngayon, pag may nasira na dito at katagalan, katagalan gamit, may nasira, so pwede nang ipalit to. Pwede nang singit-singit yan. Kasi guys, kung singitan natin, alam mo, ito kinabit natin to, tapos dinagdagan lang natin ng isang bagong battery, hindi rin maganda guys, no? Ganun pa rin ang kalalabasan noon. May tendency na mabilis pa rin malubat kasi hindi niya kayang sabayan itong apat na ito. Since na bago siya, kaya pa niyang i-handle lahat. Pero ito, nahirapan na. Kasi luma na. So, ano niyan doon sa BMS, no? Sasabihin niya na dito sa BMS na hindi na niya kaya. So, mapupull charge na yun. Kahit itong bago natin is hindi pa. So, ngayon, pag ginamit naman yun, lalabas doon na itong bagong kinabit natin, wala pang ganong laman. So, lubat din siya agad. So, ganun ang trabaho nito guys. So, guys, sana nakatulong to, no? Doon sa mga nagtatanong. Sabi nga nila is, Sir, bakit sa akin okay naman? 20 volts pag sinukat. Ang battery, 20 volts doon sa BMS. Pero, madali siyang malubat. Isa sa mga battery nun, guys, katulad kanina. So, may singaw na yun, no? Nung binaklas natin is lalo nang sumingaw. Kaya, pag ginamit mo siya, madali siyang malubat. Madaling mag-step down yung kanyang voltahe. So, ito good to. Itong apat, itabi lang muna yan. So, sana nakatulong to sa mga nagtatanong, no? Maraming shoutout din sa nagtatanong na paano ka namin i-subscribe, sir, na ang gulo ng video mo. So, medyo magulo lang talaga yung area ko dito, guys, kasi ano lang. At saka yung inuulit ko, itong cellphone ko is talagang sira-sira na ito. So, for ano lang talaga. So, pasensya na, pero sana i-subscribe mo pa rin ako, sir. Thank you. Thank you very much. Okay guys, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, so inuulit ko, please like and subscribe. Okay.